puro ng mga maling aral na ang dulot ay ano, kapahamakan. Secretly, ha? Magtuturo sila lihim. Kumbaga, sugar-coated. Okay? Pero ano dulot nito? Ano ang dulot? Kapahamakan. Sabi niya, pati ang Panginoon na nagligtas sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya di magtatagal sila ay mapapahamak. Yun naman din ang kanilang wakas. Kahit na ika nga palihim sila at very effective yung kailang ginawa, may parusa sila. Kasi alam ng Diyos yun eh. Di ba? Tama? Kagaya ng nabasa natin sa Matthew chapter 13, kung tayo mismo, tayong tao, hindi natin masyado ma-identify. Di ba? Tama? Kasi very clever sila. Talagang napakatalino nila. Di ba? Pero ang Diyos, alam niya, pagdating ng araw, paparusahan niya. Okay? So, huwag kayong mag-alala sa mga ganong mga tao. Sabi niya, sa verse 2, sabi niya, at marami silang mahihikayat. Kita niyo kung gano'ng kagaling sila. Very effective. Ang daming nahikayat. Marga, prosperity. Sino ayaw yung maman? Taas niyo kamay niyo. Napakarami susunod. Tama? Di ba tama ko, no? Ganyan. Ngayon, nakikita niyo. Sa kanilang kahalayan, lalo na yun, okay lang. Kahit hindi kayo kasal, magsama kayo. Kahit lalaki at babae kayo, babae kayo, lalaki, okay lang. Kita niyo yan, nangyayari na, tama? Sa mga churches ngayon, pinapayagan nila, same-sex marriage. Kaya maraming susunod sa kanila. Hindi binamagit yung kasalanan yun. Dahil dito, sabi, ang daan ng katotohanan ay mapaparatangan. Okay? So yan po makikita natin. So anong style o strategy ng mga huwad na guru nito? Secretly, mag-i-introduce sila ng mga maling katuruan. Okay? And then ano ang sabi ng Panginoon? Darating naman ang kapahamakan sa kanila. Okay? So makita natin dito, papasok sila secretly pero very effective. Bakit? Kasi maraming sumusunod sa kanya. Tama? Okay. So nakakalungkot lang. Okay? At ito po makikita natin, ang sabi pa dito, mapaparatangan, ang daan ng katotohanan ay mapaparatangan ng masama. So yung talagang, halimbawa, kilala itong church na ito, kilala itong denomination na ito. Ngayon, mapaparatangan. Bakit ganoon nangyari? Diba? So ngayon, marami nagsasabi, Kristiyano sila, pero parang hindi nakapaniwala. Anong klaseng kang Kristiyano? Sabi mo, ako biblical Christian. Parang baliwalaan, talamak na yung word. Yun nga, napalitan na nga po ang term natin, lalo sa Pilipinas, born again ka ba? Ang born again na ngayon, ang nangyari, parang term yan sa isang denominasyon. No, ang born again po ay regeneration. Okay? Kaya minsan, born again Christian ako. Kasi nga, talamak eh. Kasi kahit Katoliko, hanggang sa Mormon, siya sabi na, Kristiyano ako. Kasi pag hindi ka Muslim, Kristiyano ka, tama. Pero ang tanong, totoo ba na may tama kang relasyon sa Panginoon? Alam mo ba yung doctrinal test na ikaw isang makasalanan at si Jesus ay talagang Diyos na kataong tao na matay para sa iyo? Di ba? Nakakalungkot po nangyayari sa ngayon. Meron nga ngayon, di ba? May isang kandidato na siya sabi ang pastor siya, pero ano nangyayari? Nalalapastangan ng Diyos. Hindi makita sa kanyang buhay. Kung ako tatanungin yun, biblically, pag Kristyano ka, huwag ka pumasok sa mundo ng politika. Malalapastangan ng pangalan ng Panginoon. Ngayon pa naman, makikita nyo yan. So, ganoon din ng mga tao o Kristyano, sasabihin mo. Okay? Dahil dito sa mga mapagdaraya, pumapasok, na-identify sila sa church, sa denomination yun. At kaya ito yung nalalapastangan ang pangalan ng Panginoon. Ito yun? Naintindihan niyo po ba yun? Dahil nga dito sa mga impostor na ito, mapagpanggap. Okay, pauta tayo dito. Ito yung sinasabi nga. Sa verse 3 and 4. Sa kanilang kasakiman, very greedy po sila. Kaya makikita niyo yan. Ang yumayaman sa mga pastor na ito, mga denomination na ito. Sino? So, mga pastor. Di ba? Kaya yaman nila. Makita mo, si Kibuloy, sino mga prosperity teachers, sila ang mayayaman. Sakim sila kasi. Anong gagawin nila? Lilingangin nila kayo sa pamagitan ng matatamis na pananalita. Kikilitiin kayo. Tama? Am I right? Yan ang sinasabi ng Bible, hindi ako may sabi nga.
Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pamuksa na sa kanila ay hindi natutulog. Tandaan natin, hindi natutulog ang Diyos. Sasabihin, bakit pastor? Bakit pinapayagan ng Diyos? Nahayaan ng Diyos, pero nakaambang yung, wag kang, di ba, minsan naiingit ka kung sino pa yung masama, mga drug lord, mga gano'n, nagpapasasa. Naiingit ka sa kayamanan niyo. Ang sabi ng Panginoon doon sa isang mayaman, hangal, bukas patay ka. Walang saysay. Sabi niya, ano mapapala mo, makamtan mo ang buong sanlibutan, mapangamak ang kalulong mo. Wala. Pero itong mga bulaang tagapagturo ito, gagawa at gagawa sila para linlangin niya kayo, makuha yung pera nyo at siya ang yumaman. At napakarami na ngayon yan. Tama? Maraming naluloko yan. Okay? Pero huwag kayong mag-alala. Pupuksain ng Diyos yan. Ay, sana makita niyo, huwag kayong mag-alala doon sa mga ano na yun. Okay? Maluloko. At ito pa sa verse 4, sabi niya, hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Okay? Sila saan tinapon? Sa impyerno. Kaya makikita nyo, kaya may impyerno para sa mga anghel. At kung saan di, iginapos sa kadiliman, doon hihintayin ang araw ng paghukom. Yan ang pong sinasabi ng Panginoon. Okay? And then, bako pa tayo doon sa susunod pa, sa verse 12, kung paano sila kinumpera. Tingnan nyo anong klaseng mga taong ito. Sabi, ang mga taong ito ay parang mga hayop, okay? Na walang iniisip at ipapahamak upang hulihin at patayin. Kinakalaban nila ang mga bagay na hindi nila naunawaan, kaya papatayin din nila sila tulad ng maiilap na hayop. So dito makikita natin, sabi dito ay katulad po sila ng mga tao na na parang hayop sila. Okay? Beast. Okay? Parang leon na talagang ika nga isasabi po dito ay dayukdok na talagang malupit. Yeah? Ganyan po ang kanilang ginagawa. Yan po ang trabaho nila. Okay? Kaya nakakalungkot po makikita natin na yan yung mga term na ginamit ni ni Peter sa mga taong mga bulaang propeta na nakikita natin sa ngayon. Talagang dayukdok sila sa kayamanan at talagang huhututin kayo at talagang hanggang sa masira kayo. Kaya napakalungkot pa. Sabi nga kung titingnan natin, mas mabuti pang pumunta ka sa bahay ng mga leon kaysa sa mga liberal na church na makikita natin na hinahayaan kayo mamuhay kung ano gusto nyo, basta yung pera nyo sa akin. Kaya, so makita natin itong mga taong ito ay talagang laging may paglapastangan sa Diyos, pero wala naman silang totoong kalaman. Okay? Hinahamak nila ang katotohanan, hinahamak nila ang salita ng Diyos, hinahamak nila ang ebanghelyo, pero wala naman silang totoong kaalaman tungkol dito. Okay? Sabi dito sa verse 13, ito pa sabi niya, pahihirapan sila gaya ng pagpapahirap nila sa iba. Ang kaligayahan naman nila ay hayagang nagpapasasa sa nasa ng laman. So kita niyo na, nag-i-enjoy sila sa adultery. Okay? So yung mga pita na laman, kita niyo nasa church na pero yun ang buhay nila. Kaya okay lang sa kanila. Maghiwalay kayo, mangalan niya kayo, kung ano gusto nyo, saan kayo happy, okay lang. Imagine nyo, ganyan na po nangyayari sa ngayon. Okay? Tapos sabi pa rito, dumadalo pa man sila sa inyong salo-salo. Okay? Umaattend sila sa mga gatherings nyo, party-party. Ngunit kahiyahiya at kasiraang puri ang kanilang ginagawa. Kaya, mga nakakahiya. Mga tagapagturo to, ha? At ano pa sabi? Ikinatatuan nila kayong kanilang nilangin. So, ang mga pag-usap nila, mga naluloko natin ito eh. Mga sadista to. Pagluloko natin to. Habang nagiinom sila, party-party sila doon. Ganyan ang mga ugali. Kaya may mga moral test tayo eh. Hindi lahat na nagpapahayag. Testingin natin. Kaya makikita yung mga tagapagturo, yung iba, makikita nyo, gagandang babae, mga taga-ano nila. Ha? So talagang mga alaga nila, yan ang mga nakikita nating nangyayari. Okay? Ang mata nila ay full of adultery. Alam natin yung adultery, di ba? Yung tumitingin ka sa
sa babae na mayroong masamang pagnanasa. Kaya meron tayong makikita natin dyan. Yung sa Davao, gaganda ng mga kanyang mga tagakanta eh. Di ba? So, ganoon, makikita natin. Okay? So, talagang ang heart nila ay trained for greediness. Okay? At talagang ang gagawin nila ay yung tungkol sa kayamanan ng pera. Kaya napakayayaman nila, di ba? Nakakita natin, nahuli yung si Kibuloy na ang dami-daming pera. Di ba? So talagang makikita natin na ito yung mga taong ito ay mga sinumpa. Okay? At ano sabi pa sa ating mga verse 14, ang sabi diyan? Wala silang hinahanap kundi ang mga babaeng mapag-aaliwan nila. Yan ang kalang mga gusto. Wala silang sawa sa paggawa ng kasalanan. Tapos itinutulak pa nila sa pagkakasala ang mga mahihina. Sila'y mga sakim at sila'y mga isinumpa. Yan ang trabaho nila. Sabi niya, lumihis sila sa matuwid na landas at naligaw. Tinularan nila si Balaam, anak ni Beor, na nagpapahayag ng bayarin sa paggawa ng masama. Ito po si Balaam ay upahan. Kaya lang po sila nagtuturo o nagpapahayag dahil sa pera lamang. Kaya makikita natin, laganap ngayon yung mga prosperity teaching. Kasi para marami silang kita. Okay? At hindi na tinutukoy yung tungkol sa kasalanan, no? Paramihan sila. Hindi lang sasabihin, oy, may masama kang ginagawa. Yung kasama mo ngayon, hindi mo kasal ka, hindi ka asawa mo yan. Hindi lang pamangkitin. Okay? Kaya makikita natin dito, alam nyo nangyari sa kasaysayan, dahil dito, pati asno, ginamit ng Diyos na nagsalita parang tao upang sawayin sa kanilang kabaliwan. Napakasama talaga. Ginawa ng Diyos yun eh. Si Bala, nagsalita mismo ang asno. So, ibig sabihin, napakasama nila. Okay? So, sana po makita po natin dito. At sabi nga dito, ito yung larawan, sabi sa verse 17, ang katulad ng mga huwad na guro nito ay ang mga batis na walang tubig at ulap na itinataboy ng malakas na hangin, inilaanan ng Diyos ang kadiliman para sa kanila. Ano ibig po sabihin nito? Sila po yung mga batis na walang tubig. Ibig sabihin, nangangako po sila, pero hindi naman nila maibibigay. Ibig sabihin, taas nyo kamay nyo, magbigay kayo dito, yayaman kayo. Kapag sinabi nyo ito, gagaling kayo. Hindi mo mangyayari. Di ba? Binobola niya kasi ang tao. Marami namang gusto mo. Diba? Kaya health, wealth, and prosperity, you declare, sabihin mo, yan namang sinasabi. Ano yung magic? Kaya marami. Kaya sabi niya, driven by storm. Di ba, makikita natin pag madilim, di ba, akala natin merong ulan, pero wala naman. Okay? Kaya ano sabi? The black darkness has been reserved, yung kadiliman. Okay? So, dito makita natin, very strong language po ito. Napakabigat. Ay, minsan hindi tayo sanay na makapakinig ninyo. Para bang hindi tayo, pero sinasabi ng Biblia, mag-ingat tayo. Naglipana na ang napakaraming antikristo. Huwag tayong mag-alala sa COVID. Parang sakit lang yan. Pero ang matinding problema ng mundo ay itong mga antikristo na pumapasok sa church at nangloloko. At marami nahihikayat. Diba? Kaya ito po sabi niya dito, this is the description ng mga pumapasok ng mga antikristo na pumapasok sa church, tangian niya? They deny the faith at gusto nilang dayain pati yung mga tapat. At ito po yung sinasabi niya, ine-expose niya. Okay? Kinakailangan, itong mga taong to ay aalis, i-abandon nila ang katotohanan, at i-deny nila, tatanggihan nila yung katotohanan na si Jesus Kristo, si Jesus ay Kristo, at ang kanyang ebanghelyo o yung kaligtasan, pamamaraan, those who set out to deceive. Yan po yung mga gagawin nila. Talagang mandadaya at manluloko po sila. Paano natin malalaman kung sino yung mga nadadaya? Ito, tingin yung mandaraya. Okay. You can tell when people are setting out to deceive. Okay? Yung mga tao na gustong mandaya, manloko sa inyo. Kasi ano nyo, dahilan, ano makikita nating
pruweba dito. Kasi they usually characterized by going against what the scripture has to say. Kung ano yung sinasabi ng Biblia, binabago nila. Okay? Na alam natin, historically, it is the doctrine of the church. Pero binabago na nila. For example, makita natin nangyari kay Rick Warren. Nag-ordain na siya ng 3 pastor na babae. Sa denomination na, hindi katanggap-tanggap yun. At sinasabi niya kasi ng Bible. Pero ngayon, ginagawa niya na. Ngayon, sasabihin niya, si Allah ay katubas din ng Diyos natin. Kita niyo yun? Bago na. Kailan ba nangyari yun? Ang Muslim, hindi kinikilala si Jesus. Sabi niya, kung hindi ka sa akin, labang ka sa akin. Paano pagiging parehas yan? Mga kapatid, mga kinikilalang tao yan. Hindi mo inaabuso na. Even the denomination na talagang inano siya. Hindi ka na sumusunod. Bawal yan sa atin, pero ginawa mo na. So yan makikita natin ang katangian ng mga taong deceiver. Mandaraya, maraming follower. Sikat na sikat yung libro niya. Okay? So ngayon po lang po tayo pupunta sa ating paksa. Okay? The characteristic of the Christian. Okay? Wala pa naman akong oras na yan. Okay? So I hope nakakita na natin yung characteristic ng Antichrist. Malagim talaga, mandaraya siya, di ba? Minsan naloloko kayo, pwede kayo maloko, kaya magandang pinag-aaralan to, di ba? Tama? Kasi parang bumibili kayo ng mga produkto. Tapos peki pala, di ba? Di ba na, asama yun? Kasi gumasos ka, pinag-ipunan mo, tapos fake pala. Di ba? Tama? Tandaan natin, buhay natin, ang inilalaan natin, eternity, nakasalalay dito, mga kapatid. Tama? Kaya kinakailangan maging alam natin ang totoo at kasinungalingan. Nakahati lang kasi sa dalawa. Yung totoo at kasinungalingan. Okay? Unang-una, nakatangian ng totoong mga Kristiyano ay hindi sila naloloko. Okay? Hindi sila mga paniwalain na naloloko lagi. Konting salita ganoon, naniniwala ka agad. Okay? They are not deceived. Tingnan nyo, ano yung mga talata? Sabi sa verse 12, 20, you have the anointing mula sa Holy One and you all know that. Okay? Mamaya ipapaliwanag natin yung mabutihan. Pangalawa, sa 21, I have not written to you because you do not know the truth. Okay? Kaya mahalaga yung katotohanan eh. But because you know it, alam niyo yung katotohanan. And because no lies is of the truth. Walang kasinungalingan. Kapag alam mo ang katotohanan, ma-identify mo. Di ba? Sabi nga sa mga dalar, pag-aralan mo yung totoong dolyar, yung genuine na pera, madali mong malaman ang peke. Hindi mo pag-aaralan ang peke, napakarami kasing peke. Tama? Pero kapag alam mo yung totoo, alam mo, ma-distinguish mo na ang fake. Tama? O, yun. And then, sa verse 27, sabi niya, you do not even have a need for someone to teach you. Hindi mo na kinakailangan merong magtuturo pa sa iyo na iba. Okay? Yung i-operan ka ng special power. Gusto mo ba ng ganito? May mga ganyan kasi. Okay? Ako, na-operan ako niyan eh. Kasi sabi niya, His anointing teach you about all things and it is true. At hindi, and it's not a lie. Just as it taught you, you abide in Him. Okay? So yan po, sa Tagalog, para medyo maliwaliwanag. Tingnan natin. Sa verse 20 to 21, sabi niya, ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo. Okay? Yung anointing daw, it is the Holy Spirit. Dahil dito, alam na ninyo ang katotohanan. Sabihin, nung tinanggap natin si Jesus Christ, we accept the Holy Spirit, kasama ng package yun, yung truth about sa salvation. Okay? Sabi niya, sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa hindi nyo alam ang katotohanan, kundi alam na ninyo. You know it. At alam din ninyo na walang kasinungalingan nagmumula sa katotohanan. So, hindi pekto. Madidistinguish nyo. Ito'y totoo. Walang bahid na kasinungalingan o walang hidden agenda dito. Hindi na yan? Okay? And then doon sa verse 27, sabi niya, gayunpaman, ang Espiritong ipinagkaloob ni Jesucristo sa inyo, okay, at habang ang Espiritu nananatili sa inyo, hindi ninyo kinakailangang turuan pa kayo ng iba. Okay?
Ang Espiritu nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuro niya ay totoo at ito'y walang bahid na kasinungalingan. Okay? At tulad ng itinuro ng Espiritu, mananatili kayo kay Kristo. Okay? So yan po makita natin. So ngayon, paano natin ma-identify o makikilala ang totoong Kristiyano at mula sa mga antikristo? Una, ang totoong Kristiyano ay hindi nadidisip. Okay? Hindi siya naloloko, hindi siya nadadaya. Okay? O pwede na mag-doubt siya, magduda, mag-alinlangan, minsan magko-question ka, di ba? Kaya marami tayong question. Pastor, di ko alam to. Di ko maintindihan. Okay lang yun. Okay? Minsan ay, paminsan-minsan, naliligaw ka, nahihikayat ka, o kaya naman ay na-entice ka, nahulog ka dahil sa spiritual infancy mo, okay, yung pagiging immature mo, bata ka pa kasi, o kaya naman ay marupok ka, kaya ka nahikaya, di ba? Minsan, nahuli ka. Okay? Pwede mangyari yun. Pero totoong believer, tandaan natin to ha, ang totoong believer, totoong mananampalataya, hindi niya tatalikuran ang katotohanan tungkol kay Jesus Cristo. Yan ha, o pwede kang madapa, pwede kang magduda, pwede kang mag-question, okay? So darating din yung time na meron kang itinetesting ka, meron time na nagliliwaliw ka, talagang di mo malaman, talagang naghahanap ka ng pupuntahan, okay? Minsan ay dumarating yung pagtatanong mo sa buhay, totoo ba akong Kristiyano? Totoo ba ito? Bakit ito nangyayari sa akin? O nagda-doubt ka minsan. Pero tandaan natin, iba yung doubt, okay? At iba yung denial. Okay? Ang doubt ay pag-aalinlangan, okay? At yung pagdi-deny ay talagang pagtanggi. Okay? So ang totoong Kristiyano, hindi siya mapapaloko. Hindi siya madadaya ng kaaway. Minsan nga nagda-doubt siya pero hindi niya itatatwa ang Panginoon. Maliwanag 'yon? Can you identify yourself? Sana. Okay? So I hope na maintindihan niyo po ito. So dito po makikita natin na ang totoong mga Kristiyano, nananatili po sila. The faithful remains. Okay? The faithful abide. The faithful stay. Okay? At sila po ay nagpe-persevere. Nananatili po sila. Kasi ang katotohanan na nasa kanila ay yung anointing from God that teach them all things. Kasi ang Holy Spirit nagtuturo sa kanila. Madidistinguish, kumbaga may lie detector tayo within us. Kapag alam natin na yung kausap natin, nagsisinungaling, alam natin yun. May lie detector tayo kasi nga, we have the Holy Spirit, yung anointing of God. Okay? So, kaya doon makita natin, hindi natin i-deny the Son or the Father. Hindi natin itatatwa si Jesus Christ o Ama. Okay? So, yan po makikita natin na katangian ng mga totoong Kristiyano, hindi sila madidisip. Okay? So, yan po ang ating pag-aaral ngayon. Anong oras na? Okay. Pero sayang pa rin naman to eh. Una, pangalawa, nakatangian ng mga mananampalataya, they accept the faith. Okay? Hindi sila una nadidisip. Pangalawa, they accept the faith. At ito ang dahilan kung bakit hindi sila nadidisip, nadadaya. Kasi nga, they accept the faith. Maliwanag? Okay. Balik tayo doon sa verse 20. Okay, tingnan natin, sabi niya. Ang sabi sa verse 20, you have an anointing from the Holy One. And you all know. Okay? So yung anointing dito makita natin, the very basic reality ng pagiging Kristiyano ay alam niya ang katotohanan. You know the truth. Okay? So because you can't be saved if you don't know and believe the truth. Tama? Diba? Sino ba yung sabi? Sino ba yung katotohanan? Sabi, si Jesus sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, sabi ni Jesus Christ. So, hindi ka magkakaroon ng kaligtasan kung hindi mo kilala si Jesus Christ. Kaya napakahalaga po yung view kay Jesus Christ. Okay? So, ang mga false Christian, na mga antikristo, sa panahon ni Juan, nung sinulat niya po ito, ay meron po silang laging ginagamit na dalawang words to describe their religious experience.
At hanggang ngayon, naririnig ko po ito. At alam niyo po ba yon? Ang two words na yon, yung knowledge. Knowledge is power. And yung anointing, special anointing, yung talagang hawakan ka, may special anointing daw. Okay? Pero makikita natin dyan, may mga tao na mga sinasabing Kristiyano na mga self-styled super Christian. Okay? Talagang may mga special power, may anointing daw. Kaya minsan napapagaya tayo, yung anointing hinihingi tuloy natin. Okay? Yung marami silang intellectual, parang si Soriano, makita si Tubuloy, talagang makikita natin napakatalino daw nila, napakataas, makayog, lampas pa yung sa ordinaryong tao. Yan po ang kailang kaisipan. Kaya ang tawag po doon ay Gnostic. Okay? Kagaya nung napag-aralan natin last time, di ba? Na sasabihin they were in the know. Alam daw nila yun. Di ba? Pero makita natin dito na ito yung sinasabi na meron silang totoo, mataas, secret, okay? Na divine knowledge. Kaya nakikita nila na sila yung mga appointed. Kaya ano sabi ni Kibuloy sa kanya? Self-appointed son of God. Siya na raw. Ang pangalan daw ng Diyos ay ang pangalan niya. Imagine niyo. Kaya ang dami siyang follower na. Kita niya na. Kaya sabi sa inyo, hindi pa lang nung araw yung hanggang ngayon meron. Di ba? Ang dami niya naluloko. Di ba? Tama po ba ako? Okay? Ang sabi nila ay nakareceive sila ng special anointing from God, a special touch, a special designation, a special, parang special, no? Parang special buko, special halo-halo, special elevation, okay? Na meron silang superior knowledge, putting them on the high level than anyone else. Eh, yung iba, sabi niya, hindi ka po pwedeng magbasa ng Bible. Kami lang, may karapatan niya. Kami lang magpapaliwanag niya. Pero tayo hindi, magbasa kayo. You shall know the truth and the truth shall set you free. Makinig kayo, sundan nyo. Hindi ililihim, ako lang meron. No. You have the Holy Spirit. Okay? So yan po makikita natin dyan. Na sinasabi niya dito na pinabubulaan ni Juan, ano yung sinasabi niyo kayo ang merong anointing? Ang anointing nyo hindi from the Holy One. Mula sa evil one yan. Ang totoong Kristiyano, ang mga anointing, sabi niya, you have an anointing, he says to the believer. And you all know that. Alam niya yan. Okay? So yan po ang sinasabi ni Juan dito sa verse 20. Ang mga mananampalataya, meron silang anointing from the Holy One. Hindi yung mga tao nagpapanggap na sila yung may mga special power, mga Gnostic. Okay? So ang trabaho po ng mga tao yon, ng mga antikristo, ay intimidating, takutin kayo, kaya kita nyo yung iba, bawal kayo magbasa ng Bible. Di ba, nung araw, banal daw itong Bible, wag mong babasahan yan. Yung may pula. Narinig nyo nung araw, wag ka magbabasa. Hindi mo maintindihan yan. Okay? Tinatakot niya yung mga totoong Kristiyano. Subclass lang kayo, mababang klase kayo. Makalukuhan talaga ng mga diablo na ito. No? Okay? Pero ano sinasabi ni Juan? Hindi totoo yan. Huwag kayong magpadaya. Kasi ang katotohanan ay you have the anointing. Okay? Ang ibig sabihin ng anointing, God has placed His hands upon you, a hand of special favor. You all know. Alam niyo yan. And there's isn't anything you don't know necessary for salvation. Ang lahat ng bagay tungkol sa kaligtasan nyo, alam nyo na, kasi nasa inyo na ang Holy Spirit. Wala yung sinasabing mga secret knowledge. Wala yung mga elevated knowledge, yung matataas. Wala yung mga transcendent knowledge, yung higit pa sa ordinaryong tao. Okay? Walang mga misteryo. Okay? Walang mga hidden na mga text, hindi nyo maintindihan yan. Okay? Walang mga secret, no, na nakapaloob sa mga letra space. Yan sabi ni Juan sa mga sinusulatan niya, you all know that. Alam nyo kung ano yung nireveal ng Diyos. Wala na siyang inilihim. Ang mga nilihim na yun ay para sa Kanya. Pero ito magsasabi mga taong ito na meron sila, nag-reveal sa kanila, nagsalta ang Diyos, napakarami na ngayon yan. Huwag kayong maniwala doon. Okay? So, tanda natin yung ibig sabihin, you all know that, ibig sabihin, you all know all things that necessary to be known for salvation. Alam nyo,
para maligtas tayo ang tao. Alam niyo yan. Ang word na anointing, ang ibig po sabihin niyan, is anointing oil o krisma. O sa Tagalog ay charisma. Okay? Yung charisma o krisma is the Greek word. Okay? At makikita lang po natin yung word na yan sa verse 20 at sa verse 27 ng ating talata. Ang ibig po sabihin nito ay yung ointment o pinapahid o oil. Okay? At sa text natin na pinag-aaralan, ang ibig sabihin ng oil na ito ay walang iba kundi ang Holy Spirit. Kaya ang ibig po sabihin ito, we have the anointing, okay? You have the touch of God. Okay? So, you have the anointing of God and the anointing of the Holy Spirit. Okay? Ang Holy Spirit po ay nagre-residence o nananahan sa atin. So, Old Testament po ay sumasama lang po ang Holy Spirit. Pero dito sa New Testament, makikita natin nananahan siya sa atin. Okay? Kasama natin siya ngayon. Okay? So, yan po ang sinasabi ng Biblia. At ano pa yung mga talata? Bibilisan ko na lang po. At sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 1 verse 21 to 22, sabi niya, ang Diyos ang nagpapatibay sa amin at sa inyo sa magitan ng pakikipag-isa kay Kristo at siya rin ang humirang sa atin. So nung nakipag-isa tayo kay Kristo, ang Diyos ang nagpatibay o nag-anoint sa atin. Anong katibayan? Nilagyan niya kami ng kanyang tatak, seal, di ba? At pinagkalooban niya ng Espiritu. Ang Holy Spirit ang siyang seal. Alala niyo kapag may-ari kayo ng mga baka, kalabaw, may seal, di ba? So, ganoon din po. May seal po tayo, ang Holy Spirit. Bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga ipinangako. Maliwanag? So, when we receive Jesus Christ sa ating buhay, binigyan tayo ng Holy Spirit. At yun ang katibayan na talagang Kristiyano tayo. Hindi tayo madadaya, hindi tayo maangkin ng iba. Tama? So, ngayon, ang tanong, who gave us the Holy Spirit? Sino nagbigay? Sa verse 20, ano sabi? You have an anointing from the Holy One. Sino yung Holy One? It is Christ. Okay, tingnan nyo ha. Makikita nyo. Tingnan nyo dito sinasabi ko sa Luke chapter 4 verse 34. Okay? Dumating ang Panginoon. May lalaki na inaalihan ng demonyo at pinaalis niya ito. Ano sabi ng demonyo? Ano sabi sa kay Jesus? Ano pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos. Kita niyo, mabuti pa yung demonyo. Tama ang kanyang theology. Kilala niya si Jesus, di ba? Sabi sa inyo, lalo na yung mga bulaang tagapagturo, hindi na kilala si Jesus na Diyos. Ito, kilala niya, the Holy One. Kaya hindi lang po basta kilala niyo si Jesus Yung pamamaraan ng ebanghelyo niya, yung turo niya para maligtas, dapat tanggap niyo rin na si Jesus lamang yun. Kaya kapag ang reliyon o yung mga bulang tagapagturo ang nagsasabing iba pa, may gagawin ka pa, may dadagdag ka pa, bulan yun. Kasi demonyo naniniwala nga na siya ang Holy One. Naintindihan niyo ba yan? Okay? Kaya dapat ma-distinguish natin yan. At ano pa sabi ni Pedro, nung siya'y nangangaral, itinakwil ninyo ang banal at ang matuwid at hinirang na palayayin ng isang mamamatay tao. Okay, kita niyo na. Mas pinaboran pala yung mamamatay tao kaysa kay Jesus na siyang banal at matuwid. So maliwanag po yan. Ang nagbibigay ng Holy Spirit ay walang iba kundi sino? Si Jesus Christ. Okay? So He is the Holy One. Siya yung anointed, makikita natin. Okay? Inasabi sa Bible. Ito pa, mga talata. Sabi po diyan sa verse 20, sabi niya, ngayon siya ang nagpapatibay sa amin, nakasama ninyo kay Kristo, na nagpahid sa atin ay ang Diyos. So God anointed us. Okay? Maliwanag po ba yun? So yung anointing po, hindi yung special power. Kasi nga, sabi sa inyo nung araw, may lumapit sa akin 2 kabataan. Magpapastor sila. Kahit nga ako na mapabaptize daw ako ng Holy Spirit para makapag-speak ako ng tongues, para gamitin daw ako ng Panginoon. Malapit na rin dumating ang Panginoon, kaya mag-aaral lang kami ng 3 buwan para mangaral na. So ganyan, mga turo nila. Buti lang hindi ako nagpahikayat. Yung isa, hiwalay na sa pamilya niya. O yung isa, tuloy pa pagpapastor. Okay? So yan mga special power. Iba ro yun.
Iba raw yung baptism of the Holy Spirit, yung anointing. Di ba? Pag narinig ko, anointed yan. Merong power yan. Kaya very gifted magsalita yan. Lahat ng hawakan yan, talagang gumagaling. Di ba? May mga turong ganyan, di ba? Kayo naman, gusto nyo rin naman yun. Okay. Ang totoong mananampalataya, hindi siya nagpapaloko doon. Maliwanag po ba? Kasi anointed ka na eh. Ang ibig sabihin ng anointed, pinahiran ka ng Diyos, binigyan ka ng Holy Spirit. Maliwanag po ba yun? At tingnan nyo, ha? Sabi sa verse 13. 1 Corinthians 12:13, mga Hudyo, maging Hudyo o mga Hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa ano? Sa iisang espiritu upang maging isang katawan, tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. So kapag ikaw ay totoong Kristiyano, ano man ang lahi mo, meron kang isang Holy Spirit from God. Okay? At ito pa, sa verse 8, chapter 8, verse 9 ng Roma, sabi niya, ngunit hindi kayo mamumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa espiritu, sa katunayan, nananahan na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. The Holy Spirit is indwelling sa atin. Kaya wag niya tayong kumanta yung Come Holy Spirit. Kapag Christian ka na, wag mo nang sabihin Come Holy Spirit. Sa iyo na yun. Wag mo nang kantahin yun. Para lang sa mga hindi mananampalataya yun. Naintindihan niyo ba? Kasi nananahang siya sa iyo. Hindi siya umaalis. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ng Diyos, hindi siya kay Kristo ang taong yun. Tandaan natin. Yun ang palatandaan. Yun ang mark. Naintindihan niyo po ba? Kaya yung mag-o-offer sa inyo na anointing, fake yun. Baka ibang espiritu yung bibigay nila. Magical yun. Naintindihan niyo? Ay, sana naiintindihan niyo. So, ibig sabihin po nito, makita natin, that is the anointing. Na all you know. Alam niyo yan. And you know all, ang ibig sabihin niyo, you have the knowledge of the true gospel. Yung revelations of the truth, yung ipinapahayag ng Diyos sa katotohanan, so that to understand savingly. Alam nyo kung paano kayo naligtas. Intindihan nyo? Kaya yan po ang ibig sabihin ng you know the truth. And the truth is by virtue of the anointing. Okay? Maliwanag po ba? Na talagang makikita natin yon. And then sabi pa dito sa 2 Corinthians chapter 2 verse 22, sabi niya, na siyang nagtatak naman sa atin at nagbigay ng patutuo ng Espiritu na siyang sa ating mga puso. Okay? So yan ang nagsisil talaga sa atin. Okay? Na talagang nandyan siya sa ating buhay. At ano pa? Magaganda po mga talata yan. Kaya sabi niya, hindi nyo kinakailangan may iba pa kayong tagapagturo. Andiyan na, nakalagay na sa banal na kasulatan. Sabi niya, sa verse 2, chapter 2, verse 9 to 10, sabi, subalit tulad na nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga, hindi pa sumasabi sa isipan ng tao, ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit ito'y pinahayag ng Diyos sa atin sa pamagitan ng Espiritu Santo. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging pinakalihim na layunin ng Diyos. Okay? So hindi mo malalaman ang layunin ng Diyos sa iyo kung wala ang Holy Spirit sa iyo. Sabi pa dito, sapagkat walang nakakaalam ng iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Yung iniisip ko, hindi nyo alam. Ako lang nakakaalam yun. Gayun din naman, walang nakakaalam sa iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. So hindi mo malalaman yung pamamaraan ng pagliligtas niya, yung kalooban ng Diyos, maliban na sa iyo ang Holy Spirit. Kaya kung naiintindihan nyo ito, nauunawaan nyo itong mga pinapahayag natin tungkol kay Kristo, tungkol sa kasalanan ninyo, tungkol sa kanyang pagliligtas, nasa inyo ang banal na Espiritu. Pero kung hindi nyo maintindihan, bulag kayo, wala ang banal na Espiritu sa inyo. Maintindihan nyo ba yan? Kaya sa verse 12, sabi niya, ang tinanggap natin ay hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritong mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kalooban niya sa atin. Kaya hindi na tayo maloloko ng tao. Kaya kapag may nag-o-offer sa inyo na ibang ebanghelyo, sumpain, sabi ni Pablo. Wala nang ibang ebanghelyo. Wala nang pamamarang ibang kaligtasan maliban kay Kristo. Kaya sabi ni Pablo, sumpain ang mga nagpapahayag na ito. Alam niyo yan eh. Naintindihan niyo? Kaya kapag may nag-o-offer sa inyo na iba, hindi niyo na kailangan yun. Di ba? Kaya nga ang totoong Kristiyano, hindi na siya naloloko. Hindi niya natatanggapin ang kasinungalingan kasi nasa kanya na ang katotohanan.
Mangyari po ba yun? Oh, ganda, di ba? Binigyan tayo ng Panginoon ng lie detector. Di ba? Pag may lie detector, gumagano yun. Alam natin, mali. Kasi nga, we have the Bible. Naiintindihan natin ito. Okay? So, ang banal na Espiritu, ang ating supreme teacher. Right? So, siya yung author and teacher natin sa Scripture. Okay? So, hindi na natin kinakailangan ng mga tinatawag na human wisdom, okay? Na galing sa iba, kundi ang banal na Espiritu ang nagtuturo sa atin. We have the mind of Christ. Okay? So, sabi nga ni John, hindi ka nagkukulang. Okay? Hindi mo kinakailangan maging matalino, mayaman, mighty, power, o higit sa iba. Okay? Maring wala ka sa not have great presence and authority in the world. Hindi ka mataas ang katungkulan mo. Okay? Pero don't let false teacher deceive you by intimidating you. Yung tinatakot ka. Na hindi mo alam yan. Low class ka, kaya kinakailangan mo ito. Hindi mo kinakailangan maging mayaman, matalino. Okay? Huwag mong hayaan sila. Okay? Na pumasok sa bahay mo, di ba sabi, pag merong pumasok at merong papatuloy mo pa ba? O magkapi ka, wag. Pupulutin yung mind mo. Okay? Kasi nungalingan yun. Okay? Alam mo na, para maligtas ka, wag ka na mag-entertain pa ng ibang kaligtasan. Okay? Kasi nga, you have the anointing of the Holy Spirit. Okay? No need to turn for the false teacher. Okay? Nasasabihin lang, kulang pa ang iyong kaalaman. Okay? So, I hope na makita natin ito. Okay, so, diyan po makikita natin, ang mga taong ito, ang ginagawa lang nila, okay, parang sinasabi nila meron silang mga super knowledge, something kind of super anointing. Pero ang katotohanan niyan, okay, it's a marketing lang nila, and selling, and promoting, and manipulating. Okay? Di ba ngayon, ang dami niyan? Napakarami ngayon. Pag nakakita niyo sa mga internet, kaya huwag kayong magpaloko. Okay? Huwag kayong magsasabing nagsalita ang Diyos sa kanila, mayroong special revelation, napakarami na pong ganyan. Okay? So I hope na maintindihan po natin to. So, ano ibig po sabihin? So, ano sinasabi ni John sa mga Christian? So, he says to this Christian and to us hanggang ngayon, you don't need any more truth. Okay? Hindi mo na kinakailangan ng more power. You have it all. Ha? Kaya pag may nag-special offer sa'yo, kaya yung iba nabubudol-budol eh. Gusto mo yumaman, gusto mo, Tama, hindi mo na kinakailangan yun. You do not know. You have it all. You do know. Alam mo na yan. And what it means, you have the fundamental truth of Christ. Kaya napakahalaga po yung Christology, yung tamang kalaman natin kay Kristo. Siya'y Diyos, siya'y nagkatawang tao, siya'y totoong tao at Diyos. Kaya siya namatay. Bakit siya naging tao? Para mamatay, bayaran ang ating kasalanan. Kasi siya lamang ang makakapawi ng puot ng Diyos. Siya lang magbabayad ng kasalanan mo at kasalanan mo, hindi mo kayang bayaran ng Diyos. You cannot please God. Yun ang napaka-basic na fundamental truth why si Jesus ay nagkatawang tao. At ipakilala niya ang Diyos sa atin. Hindi na yun. Hindi mo na kinakailangang dagdag pang power. Okay? Tandaan natin, kahit hindi mo alam ang tungkol sa buong scripture, you may not know everything about the theology, but you know what is necessary for salvation and you know it. Yun ang basic. Malaman natin yung daan ng kaligtasan na walang iba kundi si Jesus Christ lamang. Di ba? Tama? Kaya pag tinanggihan mo si Jesus, wala kang ugnayan sa Ama. Kasi sabi ng Panginoong Jesus, I am the way, the truth, and the life. Walang makakapunta sa Ama maliban sa akin. Hindi mo makikilala ang Ama kung hindi dahil kay Jesus Christ. At hindi ka rin makakalapit sa anak kung hindi ka palalapitin ng Ama. So, ganun sila magkasama. At ang Holy Spirit naman, kapag nagpasakop ka kay Jesus, bibigyan ka niya ng Holy Spirit bilang tanda na kanyang kabilang kanya sa mga pinili kanya na hindi ka na mapapahamak kailanman. Hindi ka na maloloko. Napakaganda ng work ng God. Okay? At ito ang sinasabi ni Juan, and that's why I'm writing to you. You know, you understand what I'm saying. You know the truth of Jesus Christ. Yan niya sinasabi to.
Intindihan niyo ba? Sana. Sana all. No? Alam niyo na. Okay? You know that you must believe in the Son of God for salvation. And you know that. Wala nang iba. Di ba? Yun ang ating pangarap. Yun ang wish natin. Sana all ay kilalanin nila si Kristo. But the truth, hindi. Okay? But ang trabaho natin ay pangaral. Okay, ano sabi pa? Sa 1 John chapter 4 verse 15, ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananahan sa Diyos at ang Diyos ang nananahan sa Kanya. Kinikilala mo ba? Ina-accept mo ba na si Jesus Christ ay anak ng Diyos? Okay. Ang Diyos ay nananahan sa iyo. Okay. Ano pa? Kaya nga niya sinulat ito para patunayan sa inyo, di ba? Yun ang sasabi ni John. Tingnan. Sa 1 John chapter 5 verse 1, kung tayo sumasampalataya na si Jesus ay ang Kristo, tayo nga'y mga anak ng Diyos. At ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa Anak. Kita niyo, no? Lahat sulat yan ni John para patunayan sa inyo. You know. And then ito pa, napaganda sa verse 13. 1 John 5:13, isinusulat ko ito upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay ano? May buhay na walang hanggan. You know. Alam mo, hindi yung, ewan, hindi ko sigurado, baka, wish ko, sana all. Diba? Yun ang word ng sana all. Wishful yun, tama ba? Pero tayo hindi, you know, alam mo. Tiyak ka. Nakasama ka ng Diyos, kilala mo ang Diyos, meron kang buhay na walang hanggan. Pero, tingnan mo yung mga nasa church, walang kasiguraduhan. Bigay ka pa. Para dasal ka. Para baka sakali. Di ba? Hindi tiyak. See? Maraming naluloko. Pero, ano sulat ni Juan? Malaman ninyo. Isinusulat ko ito upang malaman ninyo, you know, all. Na kayo ay may, ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay ano? Mayroon na. Hindi magkakaroon pa lamang o baka sakali lang, kundi may buhay na walang ganap. Di ba napakasarap yun? Sure ka. Okay? Ano pa? Sa 1 Corinthians chapter 12 verse 3 sabi niya, kaya nais kong malaman ninyo na walang tao na sabi niya, na pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing sumpay si Jesus. If you know Christ, hindi mo talagang susumpay si Jesus Christ. At ang hindi rin masasabi ninyo man na si Jesus ay Panginoon kung hindi niya pinapatnubayan si Jesus Christ. Kita niyo? Kaya natin nare-recognize, kine-confess, kinikilala na si Jesus Christ ay Panginoon because we know, because we have the Holy Spirit. Okay? Tandaan natin yan, maliwanag. Okay? Kaya tandaan natin, we have the Scripture. Napakalaga sa isang mananampalataya ang merong Biblia. At alam mo, what is revealed? Pinahayag na to, walang secret. May mga secret yung para sa Diyos. Pero may mga revealed na siya. Okay? At saka wala na yung may special pang i-reveal. Okay? Nandiyan na, tapos na. Okay? At meron tayong Holy Spirit. So kung meron tayong Holy Spirit, you have everything that is necessary, okay? Para ano? Malaman natin ang tungkol sa kaligtasan. Napapahayag natin na si Jesus ang totoong Kristo. So we have the Spirit, so we have the true gospel. Ang gospel po ay tungkol sa kaligtasan, mabuting balita. Okay? So you have the knowledge and the anointing. So kung yung mga nagsasabi sa panahon ni Juan na sila yung merong knowledge and anointing, may mga special powers sila, hindi. Ang totoong Kristiyano, ang merong knowledge and anointing. Okay? So wag tayong magpa-intimidate sa mga bulaang tagapagturo na yan na sinasabi lang sila lang ang merong kaalaman. Okay? So maliwanag po yun na sinasabi ni Juan sa atin, you have the truth and you have the power. Okay? Nasa inyo ang totoo, katotohanan, at nasa inyo ang kapangyarihan. Kaya sinasabi ni Juan, okay, I can tell you that you are Christian because you do the truth. Okay? Mapapatunayan mo na ikaw ay totoong Kristiyano kasi alam mo ang katotohanan. Sino yung katotohanan? Jesus Christ. At alam mo yung katotohanan na sinasabi ng Bible. At kung ikaw alam mo yung katotohanan, hindi ka madadaya o maliling lang. Yan ang totoo. Yan ang first point by way of contrast and you accept
the faith. Okay? So I hope na naintindihan natin ito at talagang na-excite tayo. At kung naintindihan natin ito, mga kapatid, we have the Holy Spirit. Kasi sabi nga ni Brother Ronald nung nagkukwento siya, nag-share siya ng mga message natin sa mga ibang tao, ang hirap daw intindihin. Kasi nga wala pa ang Holy Spirit sa kanila. Mahirap talagang intindihin ito kung walang patnubay naman ng Espiritu. Pero kung naiintindihan niyo ito, you know the truth, you have the true knowledge and anointing of the Holy Spirit na talaga maunawaan niyo ito. At meron kayong confidence na totoong anak ako ng Diyos. Hindi ako kasama sa mga antikristo. Hindi ako mapagpanggap. Hindi ako plastic. Mananatili ako. Magtitiis ako dahil nasa panig ako ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa napakayaman ng iyong mga salita. Salamat sa banal na Espiritong ipinagkaloob mo po sa amin upang maunawaan namin ang mga katotohanan mula sa iyong mga salita, yung kalooban mo, paano kami maligtas. Kaya Panginoon, nagpapasalamat kami at pinupuri ka namin sa puntong ng napakarami ay napili mo po kami na ipahayag at ipaalam sa amin ang mga katotohanan para maligtas ang tao. At ito ay sa pamagitan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Kaya ang aming kong dalangin, Panginoon, sa sino mang nakakapakinig ng mga mensahe na ito sa ngayon, na wala pang pagkakilala sa iyo dahil wala pang banal na Espiritu, kahabagan mo po sila, Panginoon. Sana'y makita nila ang kahihinat na ng mga bulaang tagapagturo, ang si Satanas, ang mga bulaang mga tao, mga antikristo, ay uuwi lamang sa kapahamakan. Kaya kahit na po sila magpapasasa sa kayamanan, nagpapasasa sa kalasuan at kasamaan, may hangganan po yun. Sila'y mapapahamak doon sa impyerno. Kaya Panginoon, sana'y mabuksan ang kailang kaisipan. Naway magsisi din po sila, Panginoon. Ito po ang dahilan kung bakit ipinapahayag namin ang katotohanan upang makalaya po sila sa pandaraya ng kaaway, Panginoon. Kaya ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin po natin ang Panginoon.